Let us read Matthew 20, verse 25 to 28. Sabi po dito, "But Jesus called them unto him and said, Ye know that the princes of Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give His life a ransom for many." Purihin po ang Panginoon. At tayo pong lahat ay active sa atin pong simbahan. Lahat po tayo may ginagawa bilang member of the church. Wala tayong idle moments. At nawa, lahat tayo ay makita na kumikilos para sa Panginoon. Sabi po dito, makikita natin kung paano po ang Panginoon ay diniscuss niya kung paano maging servant. Hindi po natin makikita ang Panginoon na nagdi-discuss kung paano maging leader or authoritarian. Hindi natin siya makita na kung paano sasabihin niya sa atin na parang yun sa libro sa secular book na Art of War, hindi niya tayo tinuturuan na makipaggera, bagkus na ibigay ang ating mga sarili. At dahil po yun ang kagustuhan ng atin pong Panginoon. Sabi po ng atin pong Panginoon dito sa 26, "But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister." So sa atin pong pagkilos bilang Kristiyano, ito po ay dapat makita sa atin na tayo po ay merong minister's heart. Hindi lang po ito title na binibigay sa ating mga members. Ang ministro po or ang servant ngayon sa panahon ngayon binibigyan ng accolade, Kapag sinabing servant of God, sinasabi nila na ayan servant of God yan, or lalo na sa Catholics, binibigyan nila ng parang high regard kapag sinabing ayan servant of God, servant of God. But here we see kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging servant. And here we see the antithesis, kung paano po ang Panginoon ay sinasabi niya kung ano yung greatness. Ano yung tunay na great? Paano magiging great ka talaga? So, lagi nating naririnig, lalo na kapag merong pinag-uusapan sa history. Sinasabi nila palagi na leaders are not born, they are honed. They are trained. Pero malalaman natin by this word of God na the moment na ang leader po ay he seeks authority and not to serve sa church setting po, When the leader seeks authority and not to serve, he starts to deteriorate. Kapag ang iniisip niya na lang ay yung sarili niya on how he wants the task to be done, on how he wants or she wants sa kanya-kanyang mga ministry natin, Tsaka sa ating pagdi-disciple, kapag meron tayong hinahawakan na mga tao to lead them to the Lord, the moment a leader becomes full of himself or herself, doon po natitigil ang kanyang pagiging leader. The moment a leader seeks for authority, that's the moment that he loses his leadership. Hindi na doon na natatapos yung pagiging leader niya, kundi doon na napupunta yung pagiging authoritarian niya. And nawa, sa atin po, ay hindi po ito makita. Sabi rin po ng Panginoon, doon sa verse 1, "Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority over them." So yung authority and dominion ay makikita natin sa kamunduhan,
At nararapat lamang na tayo bilang Kristiyano ay nag-iiba ang atin pong pananaw sa pagiging leader. So, since tayo po ay na kay Kristo, iba po ang atin pong pananaw sa mundo. Iba po ang ating pananaw kung paano po kumikilos. At ang atin pong basehan palagi ay ang salita ng Diyos. Hindi po ang salita ng ministro, hindi ang salita ng mga libro na nababasa natin, mga books, secular books, kundi ang salita ng Diyos. Ngaaring ang ibang mga tao magsasabi sa iyo na dapat ganito ka kumilos sa loob ng church at dapat authoritarian ka para nasusunod ang development ng iyong church, dapat ganito. Ngunit iba ang nakikita natin sa salita ng Diyos. Minsan magsasabi tayo na dapat ang ginagawa natin ay may purpose lahat upang maipakita natin ang ating progress. Without purpose, there is no progress. Pero dito makikita natin na ang Panginoon kasi ang nagbibigay ng progress. Hindi ang ating sarili. The moment na i-acquaint natin or angkinin natin ang progress na nangyayari sa atin pong simbahan, no? The moment na sabihin natin na tayo po ay karapat-dapat bigyan ng accolade, bigyan ng parangal sa atin pong mga nagawa, doon na natin makikita na tayo ay nagde-decline. At nawa hindi natin makita yun sa ating simbahan, no? Na nawa tayo bilang simbahan, hindi tayo maging centralized. Buti na lang tayo ay merong church covenant. At iba ang ating pamamaraan sa pagtatayo ng church. Tayo ay patuloy na ginagamit ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita at we are still guided. We are still breathing. The church is still moving in the grace of our Lord. At kapag tayo po ay nawala, umalis diyan sa grace na yan, at ginamit natin ang sarili nating lakas, ang tinatawag nga ng mundo na grind. Pag grind natin ang ating simbahan, no? Ginamit natin yung pinagod natin sarili natin, lahat na ng effort ginawa natin para lumago ang simbahan natin without even thinking kung ano ang kagustuhan ng Panginoon, doon natatapos ang atin pong progress. Doon nahihinto ang progress natin. Dahil hindi natin alam, marami nga, no? Marami nga, pero hindi natin alam kung ano bang spiritual growth nila. Marami nga nag-say yes sa salvation, pero hindi natin sigurado kung naintindihan ba talaga nila yung salita ng Diyos. So quality over quantity. At ang pagiging minister po, no, ang pagiging higher, sabi nga dito, whosoever will be great among us, let him be your minister. Kaya po ako, I always consider being a deacon ay pagiging minister. Kailangan ikaw ay kapag naitatayo ka sa isang opportunity, sa isang office, even pag naging head ka ng ministry, you always think yourself as a minister. Na ikaw ang naglilingkod dun sa mga kapatiran. Hindi ikaw yung taga-order na, dapat ito, maayos, dapat malinis yung labas, dapat ang atin pong CR ay palagi yung fina-flush, dapat lahat ay, yung parang nagmamando tayo palagi. Kasi the moment that we think of ourselves as the authority, doon po tayo nagde-decline. At although okay po, no, maganda po na tayo ay may order. Maganda po na tayo ay nagtuturo ng mga tamang asal, nagtuturo ng kalinisan, nagtuturo ng maayos na pananamit, maayos na pagkilos sa loob ng simbahan. Hindi po natin maibibigay sa ating mga kapatid na ito ay nararapat or na ito ay magiging
constrict. Dapat hindi natin sila constrict na tayo ay, itong church natin, ganito lang dapat. Itong church natin ay hindi magbabago. Dapat ay, kung ano yung nakasulat by the book, hindi na yan babaguhin. Dahil dito po makikita natin na ang atin pong mga pinagkakasunduan minsan ay hindi talaga nasusunod. Dahil tayo po ay tao. And kapag ang leader ay hindi marunong mag-accept ng changes, doon po tayo nagli-lead sa atin pong downfall. Ngayon, hindi ko po sinasabi na atin po dapat baguhin ang ating church covenant or ang atin pong mga doctrines. Hindi po ganun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko po, na dapat tayo ay malleable. We know how to go to our end without being in the highway, no? Minsan gusto natin fast track lahat. Tapos agad 1, 2, 3, 4, 5. Tapos kapag hindi tayo nasunod, madi-disappoint tayo. And I've been on the other end, no? Naging ganun na po ang aking pakiramdam. At minsan dahil doon, nangihina po ako. At nangihina tayo, no? Nangihina tayo sa ministries. We doubt ourselves on why these things happen. Not knowing na tayo po ay naninirahan lamang, namumuhay lamang sa grace of God. Kaya po dapat tignan natin ang sarili natin as a minister. So ang minister po is not just a title. Ang true minister po, ang ibig sabihin po ng minister, sabi po dito, actually, ang ginamit nga po daw dito, ito po gagamitin ko yung Greek word na ginamit sa kanya, which is yung diakonos. So that means servant. Servant. Yun po ang ibig sabihin nun. Dahil po sa context ng mundo ngayon, pag sinabing minister of, sa Pilipinas kasi hindi ginagamit yung minister, no? Or Ministry of Interior, no? Ministry of Revenue, yan. Nilalagay sila as parang secretary, no? Pero dito sa atin po, sa Bible po, ang sinasabi dito na minister, ibig sabihin, meron kang ministry na ginagawa, meron kang pagsisilbi na ginagawa. At kailangan po makita natin na tayo po ay nagsisilbi sa bawat kapatiran. Nagsisilbi po tayo sa bawat kapatiran at sa atin pong Panginoon. In every ministry that we have, hindi po natin ito ginagawa to showcase our talents, to showcase our money, to showcase our ability to do certain things. But we do these things because we are serving God and God alone. Ginagawa po natin ang mga bagay na ito dahil pinaglilingkuran po natin ang atin pong Panginoon. At kapag ang pinaglilingkuran na natin ay ang ating mga sarili, doon na tayo humihiwalay sa kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. So we see that great nations where great leaders are venerated show majesty and glorify their leaders. Nakakainggit nga naman talaga, no? Na sa ibang churches, sa ibang bansa, ang kanilang mga leaders ay sa mundo, ang ating mga leaders ay hinahangaan, tinataas, no? Nakakainggit minsan, no? Kapag ang atin pong mga kakilala ay, uy, manager na siya. Meron na siyang, nasasabihan na siya ng boss. So, nakakainggit minsan yung ganong estado ng ating mga kakilala. Dahil it is of the human nature to desire preeminence, to be prioritized, to be considered and followed. Nasa nature po ng ating katawan yan. Nasa human nature yan na tayo po ay unahin. Uy, unahin mo naman ako. No? Kapag sa pila, nag-uunahan. Kapag sumisingit yung kakilala natin,
Pag may sumisingit sa pila, no? Nagagalit tayo. At dito po makikita natin na dapat binabali natin yung human nature na yan. Yung desire to be prioritized, to have preeminence, not only sa atin pong pang-araw-araw na buhay, but especially sa atin pong position sa ating paglilingkod. No? Kapag sa ating ministry, iniisip natin na pagod na ako, diyan lumalabas yun. No? Diyan lumalabas yung mga kataga na ayoko na, pagod na ako, di ko na kaya. Stop na, tama na. Pag lumalabas na sa ating bibig na hindi na pwede itong, hindi na dapat gawin itong simbahan na to. No? Kapag dahil sa hindi nating ine-expect na mga circumstances, dahil sa mga hindi natin ine-expect na outcomes, no? Mali yung paggastos, mali yung ginamit na materials, mali yung ginamit na venue. Tigil na natin to. Doon po tayo nawawala sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil when we see ourselves as ministers, ang mga servant po, hindi po yan titigil hanggat hindi nagagawa ang kagustuhan ng kanilang master. No? Hindi po yan titigil na sasabihin niya sa master niya, ang hirap pala ng pinapagawa mo, ano? Ang hirap pala ng pinapagawa mo, boss, tama na to. Ayoko na. Hindi ko natutuloy to. No? So, dito po makikita natin that if you are a servant, you consider yourself as a servant of God. And you do not consider yourself to be prioritized, to have preeminence, and to be followed. Yung mga makikita natin sa sarili natin na, masaya kasi ako ay napapansin. Ako ay binibigyan ng opportunity. Ako ay pinapatayo sa harap. Hindi nyo ba alam na kapag tayo ay tumatayo sa harap, yan ang pinakamabigat na alituntunin na binibigay sa atin ng Panginoon. Minsan nga, mas nakakatakot tumayo sa harap kaysa sa maglinis na lang dyan. Mas madali maglinis no? Mas madali mag-invite ng tao. Mas madali mag-set up ng computer. Mas madali mag-set up ng ating mga visuals, no? Kesa sa pagpe-prepare ng salita ng Diyos. Mas madali magsundo. Mas nakakapagod ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil mabigat ito, dahil ang iyong dinideliver ay hindi yung sarili mong salita. Ang dinideliver mo, ang pinapahayag mo, ay salita ng Diyos. At kapag mali na ang iyong sinasabi, matakot ka. No? Para mong sinabi ni Presidente BBM, dapat daw wala na itong pasong buhaya kahit na hindi niya sinabi. So, binubulaanan natin, no? Sinasabi natin ng mali ang salita ng Diyos kapag tayo po ay hindi naghahanda. Kaya po nakakatakot ang pagtayo dito sa pulpito na to. It is a good desire, no? Na tayo po ay tumatayo. It is a good desire na tayo po ay ginagamit ng Panginoon. Pero we ought to give weight sa ministry po na ito. We ought to give weight in being great. No? Dahil po kapag tayo po ay we seek greatness, the Lord will require us greatness. And if we did not provide this greatness that He wants us to give, instead tayo po ay nagpabanjing-banjing, we do not pour our hearts out, we do not look for the message of the Lord sa Kanya pong pinapahayag
sa Biblia, tayo po ay humihina, tayo po ay nagkakamali. Nakakatakot po na tayo po bilang Kristiyano ay hindi handa sa atin pong pagpapahayag, lalo na kapag tayo po ay nagbabahagi ng gospel. Very important po na each and every Christian knows what the gospel is. Each and every Christian knows how to share the Word of God. Each and every Christian should know how to share the salvation that was given to us. Sinasabi nung iba, no, at tama nga naman, no, na kapag tayo po ay nag-share ng Word of God, minsan ang pwede, kahit na yung testimony lang natin, no, kung paano tayo binago ng Panginoon, kung paano tayo nilinis, kung paano tayo pinagbigyan ng Panginoon, ay enough na. Pero let us not think of it that way. No? Lagi nating isipin na tayo bilang Kristiyano, ang pinapahayag natin when we share the gospel ay ang storya ng atin pong Diyos. Ang storya ng ating Diyos. So dapat wala kang mali doon sa pinapahayag mong storya. Dahil kapag nagkaroon ka ng mali sa pinapahayag mong storya, ikaw ay sinungaling. Ikaw ay nagpapahayag ng bagay na hindi mo pala alam. You are bearing false witness. Not only to sa kapwa mo, kundi sa atin pong Panginoon. Kaya nakakatakot, no? Ngunit itong takot na to, dapat bigyan natin ng diligence. Hindi po pwedeng takot lang tayo. Kundi tayo po ay diligent enough to study the Word of God. Now, being a servant, we should have diligence also, no? Sa atin pong paglilingkod. Kapag hindi natin napiplease ang atin pong Master, which is the Lord, we should have diligence to please Him. Paano ba natin malalaman na hindi natin napiplease ang atin pong Panginoon? Kapag merong mga kapatid, no, na makakapuna talaga sa atin. The Lord uses human instrumentality. Magsasabi sa atin yung mga kapatid natin na parang mali yung message mo, Brother Mike. Parang mali yung ginawa mo nung nakaraan, Brother Mike. Mali yung paraan mo kung paano pinagsabihan si kapatid na ganito. So, ang Panginoon po gagamit ng human instrumentality for us to know that He is not pleased. At ginagamit niya rin po lalo na ang kanyang salita, no? Kaya po lagi natin dapat hinihimay-himay ang kanyang salita. Dahil dito po natin nalalaman ang kanyang kagustuhan. So we will always desire to exercise authority as the princess of the Gentiles. Knowing this, we must break away from our desire to be followed, served, or thought of. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging ministro? Meron po tayong tatlo. We have 3 points here that we could use when we think of being great in the sight of our Lord. No? Tayo po hindi po natin pinaglilingkuran ang ating mga kapatid lamang. Kahit na sinabi dito na dun sa last verse, as at 27, whosoever will be chief among you, let him be your servant, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Even though yan po ang sinabi diyan, no? We should always think na yung mga kapatid na binigay sa atin, they have the life of Christ. No? Tulad po nung preaching nung morning ba yun? Nung morning. Sabi sa Galatians 2:20, no? And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. So yung buhay na ating ginagamit ngayon ay buhay na galing kay Kristo. Knowing this, we should consider our brethren that they are Christ.
that they have Christ in them. And we should also minister to our brethren. No? Sabi nga sa Bible, doon tayo nakikilala. Nakikilala tayo bilang Kristiyano dahil mahal natin ang ating mga kapatiran. And that we minister unto our brethren. So to be Christ-like, ito po yung first point, to be Christ-like is to be a minister. For Christ, though He is a great leader, desired to minister to His brethren, and for though He is our Lord, He gave Himself to save us. Imagine the King of Glory going down, no? Being humiliated and being born sa sabsaban, sa pagiging mahirap, no? Para ibigay yung buhay niya sa'yo, hindi para maging mag-glorify yung sarili niya in the sense of the world, no? Ang sense kaya hindi ito maintindihan ng mga atheist, no? At pwede natin tong gamitin na kapag sinasabi nilang, yan, storya lang yan. Storya lang yan na ang Panginoon nyo ay bumaba. Pero ginagamit niya lang yan para magtayo ng religion. Sinong Diyos in His right mind, no? In His sa pananaw ng tao, kung storya lang to, sinong gagawa ng storya na ang Diyos ay magkakatawang tao? Na ang Diyos ay hahayaang yung sarili niya na mapahiya, mahubaran, mapalo, masaktan. Sinong tao sa tamang pag-iisip ang gagawa ng storyang ganun? Wala. Pag sinabing Diyos, yan ay glorified, yan ay majestic. Ngunit ang kabalintunaan ng sanlibutan ay iniisip nila na ito po ay gawa-gawang storya lamang. Pero makikita po natin na ang atin pong Panginoong Hesukristo ay totoo. Sukat ikamatay ng kanyang mga disipulo yung storya na kanyang ipinakita, yung kanyang ipinamalas na glory, no? Ipinakita niya yung buhay niya, no? Wala na silang choice kundi mamatay dahil yun yung katotohanan na nakita nila. Wala. Yun talaga yung totoo na ang atin pong Panginoon ay nagkatawang tao, na ang atin pong Panginoon ay namatay at nabuhay na muli. Going back to be Christ-like is to be a minister. So ang atin pong Panginoon, sa Kanya pong pag-ikot, sa Kanyang earthly ministry, hindi po niya, makikita natin, no? Na He did not, hindi niya sinasabi na, anong tawag dito? Hindi niya sinasabi every time na siya ay gagawa ng miracles. Hindi niya sinasabi na, ano mo sa akin yan ha? Bayaran mo ko dahil sa ginawa ko sa'yo. O dapat paglingkuran mo ako dahil pinagaling kita. Hindi niya po yun sinasabi, no? Makikita natin patuloy na pinipreach ng atin pong Panginoon, the kingdom of heaven is at hand. Makikita po natin patuloy na pinipreach ng Panginoon na siya po ay inside the will of the Father, na ang kanyang ginagawa ay will of the Father, hindi ang will niya lamang. He always shows Himself to be a minister. Next po, na point natin, look for more ways how to be used, not for people that you can use. Look for more ways how to be used. Ano pa ba ang pwedeng gamitin sa akin ng Panginoon? Paano pa ba ako pwedeng gamitin ng Panginoon? Sa paglilinis, sa paglalaba, sa paghahayo at pag-invite ng mga tao, ano pa ang pwede kong gawin? Sino pa ang pwede kong utusan? No? Hindi yung ganun. Hindi tayo pumupunta dito sa simbahan para mag-utos.
Hindi tayo pumupunta dito para maging mayordomo or mayordoma, no? Tayo po ay nandito at kapag tayo po ay binibigyan ng opportunity to be ministers, let us see to ourselves parang ang atin pong Panginoon. Hindi lang po siya utos ng utos or hindi niya lang po ginamit yung mga disciple, but He Himself, no? He Himself is used. He Himself is bruised, no? Para sa atin. So, He looked for more ways how to be used, even unto the death on cross. And lastly, look for ways to give and not for opportunities to receive. Look for ways to give and not for opportunities to receive. Isa po sa mga nature ng tao, no, ang pagiging opportunista. Kapag nakahanap tayo ng, pwede kong pagkakitaan yun. Pag-grab natin yung opportunity na yun. At yan po ay dapat rin nating binabali, no? Look for ways to give. Give effort, no? Give wisdom. Give knowledge, no? Hindi tayo pwedeng puro consume lang. Hindi lang tayo puro consume ng opportunities kapag tayo po ay ililibre daw ako ni Brother Jerome or ni Brother Louie or ni Pastor. Hindi tayo pwedeng ganun lang. That is not how a minister acts, no? Imaginein mo na lang kapag ang servant ay kumilos ng ganun, meron daw regalo yung yung boss natin. Doon lang siya pipila, doon lang siya kikilos. Yun ay mali. Mali yung pagkilos ng servant yun. Ang tamang pagkilos ng servant, tinatanong niya yung kanyang amo na ano pa po ang gusto niyong gawin ko? Ano pa po ang magagawa ko para mag-glorify ko kayo? Para matuwa kayo sa akin? Paano pa ako mag-i-improve? Ano pa ang pwede kong ibigay sa inyo na kaya kong ibigay? So, ways to give and not for opportunities to receive. At dito po, malalaman natin kung paano po maging tunay na great sa harap ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, no? Dito sa sabi po dito ng ating pong Panginoon, sa verse 22, "You know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with?" Yan po yung sinabi niya nung siya po ay parang hinihingian ng favor. Sabi sa kanya, sabi sa kanya ng mother of Zebedee's children. Tama ba? Sabi dito sa 21, "And he said unto her, what wilt thou?" Sabi po ng mother of Zebedee's children, "Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand and the other on the left in thy kingdom." So kapag tayo po may desire, no, na maging great sa harap ng Panginoon, at wag natin gagayahin itong mother na ito, no, na Panginoon, diyan naman ako sa bigyan mo naman ako ng opportunity to shine. Yun yung palaging iniisip ng ng kapag hindi ka spiritual. Paano ba ako sisikat? Paano ba ako magiging tanyag diyan sa office na yan? Paano ba ako magiging tanyag diyan sa opportunity na yan? At ito po yung sinabi ng Panginoon, "You know not what ye ask." Dahil yung atin pong mga hiling minsan ay amiss kapag tayo po ay malayo sa Panginoon. Kaya po dapat lagi nating i-consider yung sarili natin, na ilalapit natin ang sarili natin sa Panginoon. At kapag tayo po ay papalapit sa Panginoon, makikita po natin ang mga sarili natin na
nagiging minister at naghahanap ng mga paraan kung paano tayo magagamit at hindi ng tao na magagamit natin. Naghahanap ng paraan kung paano tayo makakapagbigay at hindi ng mga oportunidad na tayo po ay makakatanggap. So sana po ito po ay makita natin sa ating mga sarili, sa ating ministries, sa atin pong pagkilos sa loob ng church, nawa ay maging Christ-like tayo sa ating pagiging minister. Yun lamang po, purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin.